Magandang araw! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga wastong gamit ng mga salita. Narito ang iba't ibang wastong gamit ng mga salita. Ang mauunang salita ay ang nang na mahaba at ang nang na maiksi. Ang uunahin natin ay ang nang na NANG. Narito ang iba't ibang ibig sabihin kapag ginamit natin ang salitang nang na NANG. Ang nang na NANG ay ginagamit kapag nasa pagitan ng salitang kilos na inuulit-ulit o ito yung mga pandiwa na inuulit natin. Ito rin ay sumasagot sa tanong na kailan o paano ginawa ang kilos. Kung gagamitin sa unahan ng pangungusap at kapag ginagamit ang salitang nang bilang katumbas ng salitang upang at ang panghuli kapag ginagamit bilang panghalili sa salitang noon. Narito ang mga halimbawa. Ang unang halimbawa ay ang ginagamit bilang panghalili sa salitang noong. Mga halimbawa ng nang na NANG sa panghalili sa salitang noong ay noong mawala si Ina, naging malungkot na ang buhay ko. Kapag pinalitan ng NANG, nang mawala si Ina, naging malungkot na ang buhay ko. Pumayat si Jessa noong siya ay nagkasakit. Kapag ginamitan natin ng NANG, pumayat si Jessa nang siya ay nagkasakit. Noong gabing iyon ay nagsalo-salo kami sa bahay ni na Kapitan Tiago. Kapag ginamitan ito ng NANG sa panghalili sa salitang noong, ito ay nang gabing iyon ay nagsalo-salo kami sa bahay ni Kapitan Tiago. Kapag ginamitan naman ang nang na nasa pagitan ng salitang kilos na inuulit-ulit o ang pandiwa na inuulit-ulit ay ito ang mga halimbawa. Tumakbo ng tumakbo. Ang tumakbo na dalawang inulit na salitang pandiwa ay nilagay ang NANG sa pagitan ng dalawang salitang kilos. Halimbawa, tumakbo ng tumakbo si Basilio. Tahol ng tahol ang aso. Talon ng talon ang mga bata. Kapag ang nang NANG naman ay sumasagot sa tanong na kailan o paano ginagawa ang kilos, narito rin ang mga halimbawa nito. Nangaral ng mahinahon si Ginang Morales sa kanyang klase. Paano nga ba ginawa ni Ginang Morales ang kanyang pangaral sa kanyang klase? Ito ay sa pamamagitan ng mahinahon. Nagpasa na kahapon si Marvin ng kanilang proyekto. Ang nang naman ay kung kailan nga ba pinasa ni Marvin ang kanyang proyekto at sinasagot nito ang tanong na kailan at ang sagot nito ay ang kahapon. Lumangoy ng mabilis si Celia. Paano nga ba lumangoy si Celia? Siya ay lumangoy ng mabilis. Ang nang na NANG ay ginagamit din sa unahan ng pangungusap. Nang lumalim na ang gabi ay nagsimulang mag-uwian na ang mga bisita. Ito ay ginamit sa unahan ng pangungusap. Nang dumating ang guro, tumahimik ang mga mag-aaral. Nang umapaw ang tubig sa ilog ay nagsimulang lumikas ang mga residente. Ginagamit din ang salitang nang bilang katumbas ng salitang upang. Narito ang mga halimbawa. Sunduin mo na ang tatay mo upang makauwi na tayo. At ang salitang upang ay papalitan natin ng salitang nang. Sunduin mo na ang tatay mo nang makauwi na tayo. Kuhanin mo na ang isda at gulay upang mailuto na. Palitan natin ito ng nang. Kuhanin mo na ang isda at gulay nang mailuto na. Maaga tayong matulog upang maaga rin tayong magising. Ating papalitan ang upang ng salitang nang. Maaga tayong matulog nang maaga rin tayong magising. Dadako naman tayo ngayon sa salitang nang na maiksi o tinatawag na NG lamang. Ang NG ay ginagamit ang salita ng kung ang sumusunod na salita ay pang-uri. Ginagamit ang salita kung ang sumusunod na salita ay pang-uring pamilang.
Ginagamit ang salita kung ang susunod na salita ay nagpapahayag ng pagmamay-ari. At panghuli, ginagamit ito kung ang sumusunod na salita ay pangalan. Narito ang mga halimbawa. Kapag ang nang na maiksi ay ginagamit sa sumusunod na salita ay pang-uri. Halimbawa, nagbabasa ng makapal na libro si John. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Makapal. Tinutukoy nito ay ang libro. Nagluto ng masarap na adobo si Clara. Nasaan ang pang-uri doon? Na sinusundan ng nang. Ito ay ang masarap. Nagtimpla ng mainit na kape si Mang Pablo. Anong pang-uri ang sinusundan ng nang? Ito ay ang mainit. Ang susunod ay ang nang na. Ginagamit ang salitang nang kung ang sumusunod na salita ay pang-uring pamilang. Halimbawa, nagsampay si Jessica ng 100 damit. Ang pang-uring pamilang na nagamit ay 100 at sinusundan ito ng salitang nang. Bumili si Ace ng 3 rosas para kay Rona. Ang sinusundan na pang-uring pamilang ng nang ay ang 3 rosas. Binigyan siya ni tatay ng 10 piso. Ang pang-urang pamilang na sinusundan ng nang ay ang 10 piso. Ginagamit ang salitang nang kung ang sumusunod na salita ay nagpapahayag ng pagmamay-ari. Halimbawa, talagang kahanga-hanga ang bagong tayong mansyon ng mga Montenegro. Ang salitang sinusundan ng nang na pagmamay-ari ay ang bagong tayong mansyon. Ito ang sinusundan ng salitang nang. Nasunog ang mga pananim ng kanyang tiyo Celso. Ano ang pagmamay-ari na sinusundan ng nang? Ito ay ang mga pananim. Ang sombrero ng binata ay naiwan sa dalampasigan. Ano ang salitang nagpapahayag ng pagmamay-ari na sinusundan ng nang? Ito ay ang sombrero. Ang nang ay ginagamit sa salita kung ang sumusunod na salita ay pangalan. Pangalan ng tao. Mga halimbawa, nagbabasa ng libro si Francesca. Ang nang na nagamit ay ang pangalan na nagamit na ginamitan natin ng nang ay si Francesca. Nagwawalis ng bahay si Mariel. Ang pangalan na nagamit ay si Mariel at ginamitan ito ng nang. Naglalaro ng Dota si Joshua. Ang pangalan na nagamit ay si Joshua at ang nagamit na nang. Susunod tayo sa pangalawang salita na ginagamit natin. Ito ay ang may at mayroon. Ang may ginagamit kung ito'y sinusundan ng mga sumusunod na bahagi ng pananalita. Kapag ginagamit ito sa pangalan, pandiwa, pang-uri, at pantukoy na mga. Kapag ginagamit ang may sa pangalan, ito ay ang mga halimbawa nito. May prutas siyang dala. Ang pangalan na tinutukoy sa halimbawa o sa pangungusap ay ang prutas. May doktor na tutulong sa iyo kung kinakailangan. Ang pangalan na nagamit sa pangungusap na ginamitan ng may ay ang doktor. May bola siyang dala kanina. Ang pangalan na ginamit ay ang bola at ginamitan ito ng salitang may. Kapag ginagamitan naman ito ng pandiwa, narito ang mga halimbawa. May nagluluto sa kusina. Ano nga ba ang pandiwa sa pangungusap? Ito ay ang nagluluto at ginamitan ito ng salitang may. May naglalaba sa ilog. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay ang naglalaba at ginamitan natin ito ng may. May kumakatok sa labas. Ang pandiwa naman dito ay ang kumakatok at ang ginamit natin ay ang may.
Kapag ginamitan naman natin ito ng pang-uri, ito ang mga halimbawa. May matalino siyang anak. Ang ginamit nating pang-uri ay ang matalino. May bagong damit si Ana. Ang ginagamit na pang-uri dito ay ang bago. At ginamitan natin ito ng may. May magandang dalaga sa aming tahanan. Ang pang-uri dito ay ang maganda. Kapag ginagamit naman natin ito sa pantukoy na mga, halimbawa, may mga batang naglalaro sa parke. Ang pantukoy na mga ay narito sa pangungusap. May mga tao na sa bulwagan. Narito rin ang pantukoy na mga. May mga mangingisda sa ilog. Nandito ang salitang mga na sinusundan ng may. Ang mayroon naman. Ang mayroon naman ay ginagamit kapag may napapasingit na kataga sa salitang sinusundan nito. Sinusundan ng panghalip na palagyo. Ginagamit kapag ginagamit natin ito sa napapasingit na kataga sa salitang sinusundan nito. Ito ay ang mga halimbawa. Mayroon pa bang magsasalita ukol sa paksang ito? Ginamit natin ang mayroon dahil may isiningit tayong kataga na sinusundan nito. Mayroon po kaming isusumbong sa inyo. Si Marvin at si Ana ay mayroong ding magagandang katangian. Si Marvin ay mayroon ding magagandang katangian tulad ni Joseph. Ito ay ginamitan natin ng mayroon ang mga kataga na sinusundan nito. Kapag sinabi naman natin na sinusundan ito ng panghalip na palagyo, ito ang mga halimbawa. Mayroon siyang kotse. Mayroon kaming palaisdaan sa Bulacan. Mayroon tayong pagsusulit bukas. At ngayon, dadako tayo sa pangatlong wastong gamit ng mga salita. Ito ang rin, raw, at daw, din. Ang rin, raw, ang mga katagang rin at raw ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at sa malapatinig na W. Daw, din, ang din at daw ay ginagamit kung ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig maliban sa W at Y. Ito ang halimbawa ng rin at raw. Tayo ay kasama rin sa mga inanyayahan. Mapapansin natin na sinusundan ng salitang rin ay nagtatapos sa patinig. Ito ay ang patinig na a. Sa aming bahay raw niya, nais ipagdiwang ang kanyang kaarawan. At ang salitang nagtatapos sa patinig dito na sinundan ng raw ay ang Y. Hindi rin niya dala ang kanyang payong. Ang patinig na sinusundan nito ay ang salitang hindi na nagtatapos sa I. Sasabay raw siya sa amin mamaya. Nagtatapos sa patinig na Y ang sinusundan na salita ng raw. Ang daw at din, narito ang mga halimbawa nito na nagtatapos sa salitang letrang katinig. Takot din siyang magsinungaling kagaya mo. Ang sinusundan nitong katinig ay ang takot na letter T. Masakit daw ang ulo ni Marlon kaya hindi siya nakapasok sa klase. Ang sinusundang katinig nito ay letter T. Naglaan din siya ng kaunting tulong sa mga binaha. Ang sinusundan ng salitang din ay ang katinig na letter N. May sasayawan daw sa plaza. Ang sinusundan ng salitang daw ay ang letrang N na katinig. Ang pang-apat na wastong gamit ng salita ay ang kung at kong. Ang kung na K-U-N-G ay ginagamit bilang pangatnig na panugali. At ang kong naman na K-O-N-G ay ginagamit sa panghalip panao.
Ang kung ay ginagamit kapag nagpapahayag ng kondisyon o tanong o pagdududa. Ito ay katumbas ng salitang if o when sa Ingles. Halimbawa, matutulog na ako kung papatayin mo na ang ilaw. Ang ginagamit natin ang kung dahil may kondisyon na matutulog na ako kapag papatayin mo na ang ilaw. At bibigyan kita ng gantimpala kung mag-aaral ka ng mabuti. At magkakasakit ka kung hindi ka maghuhugas ng kamay bago ka kumain. At ang kung naman, ginagamit sa panghalip panao. At ang panghalip panao ay ang ngalan ng tao, bagay o hayop. Ito ay pinaikling anyo ng ko at ng. Karaniwan itong ginagamit kapag ang ibig sabihin ay akin. Halimbawa, saan mo inilagay ang mga libro kung naiwan sa mesa? Ginamit natin ang kung dahil may panghalip panao na libro. Ipinakita ni Juan ang mga larawan kung kinuha sa aming bakasyon. Ang kung ginamit natin dahil may panghalip panao na larawan. At babalikan ko ang mga gamit kong naiwan sa bahay. At ang wastong gamit ng salitang tatalakayin natin ay ang walisin at walisan. Ang walisin ay ginagamit kung tumutukoy sa bagay na aalisin o lilinisin. Ginagamit kapag ang focus ng pandiwa ay ang bagay na winawalis o aalisin sa pamamagitan ng walis. Halimbawa, walisin ninyo ang mga kalat sa sahig. Kailangan nating walisin ang mga dahon sa bakuran. At walisin ang mga alikabok sa mesa upang maging malinis. At ang walisan naman ay ginagamit kung tumutukoy naman sa lugar na lilinisin. Ginagamit kapag ang focus ng pandiwa ay ang lugar na wawalisin o lilinisin gamit ang walis. Halimbawa, kung gusto mong magmukhang malinis, walisan mo ang iyong kwarto araw-araw. Dapat walisan ang mga kalat sa kalsada upang hindi magdulot ng aksidente. At walisin mo ang buong bakuran bago mag-ulan. Next, hatiin at hatian. Ang hatiin ay ibig sabihin partehin. Ginagamit kapag ang focus ng pandiwa ay ang bagay na paghahati-hatian o paghihiwa-hiwalayin. Ibig sabihin, ang bagay na hinahati ang binibigyang diin. Halimbawa, dapat nating hatiin ang gawain upang matapos agad. Hatiin mo ang tinapay upang lahat tayo ay makakain. At hatiin mo sa 6 ang pakwan na nasa lamesa. Ang hatian naman, ibig sabihin ay ibahagi. Ginagamit kapag ang focus ng pandiwa ay ang tao o mga taong binibigyan ng bahagi o piraso ng bagay na hinati. Ibig sabihin, ang pinagbibigyan ng hati ang binibigyang diin. Halimbawa, hatian mo ang iyong kapatid sa tsokolating bigay ng iyong ama. Ang hatian sa pag-aari ng lupa ay napagkasunduan ng magkakapatid. At ang hatian sa kita ng negosyo ay ayon sa napagkasunduan. At subukin at subukan. Ang subukin ay ang nangangahulugan ng pagsusuri sa lakas o kakayahan ng isang tao o bagay. Ginagamit kapag ang layunin ay alamin o tuklasin ang kakayahan, katangian, o kalagayan ng isang bagay o tao. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa pagsasagawa ng pagsubok o pagsusuri. Halimbawa,
Subukin mong gamitin ang sabong ito at baka hiyang sa iyo. Subukin mong kumain ng gulay at prutas upang sumigla ka. At subukin mo ang bagong laro na ito, tiyak magugustuhan mo. Ang subukan naman, ito ay nangangahulugan ng pagtingin upang malaman ang ginawa ng isang tao. Ginagamit kapag ang layunin ng tikman, gawin o tangkaing isagawa ang isang bagay o aktibidad. Karaniwang tumutukoy sa pagtatangkang gawin ang isang aksyon. Halimbawa, subukan mong magbasa ng libro sa halip na maglaro ng buong araw. Subukan mong magsalita ng mas malakas upang marinig ka ng lahat. At kung nais mong matutong magluto, subukan mong gumawa ng simpleng pagkain. So, dadako naman tayo sa wastong paggamit ng salitang iwan at iwanan. So, pag sinabi nating iwan, ito ang salitang nangangahulugang huwag isama o huwag dalhin ang isang bagay. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa aksyon ng hindi pagdadala ng isang bagay at pagpababaya o pag-iwan nito sa isang lugar. So, ang halimbawa nito is, iwan mo na lang ang kotse sa garahe. Susunod is, iwan mo na lang ang mga gamit mo sa mesa. At iwan mo na lang ang iyong bag sa upuan. At sa iwanan naman, ito ay nangangahulugang ibigay o bigyan ang isang bagay sa ibang tao. So, ito ay tumutukoy sa aksyon na pag-iwan ng isang bagay para sa ibang tao upang sila ang humawak o gumamit nito. Halimbawa, iwanan mo na lang kay Joy ang susi sa bahay. Tapos, iwanan mo na lang ng baon ang mga bata. At iwanan mo na lang sa kapitbahay ang mga natitirang pagkain. So, ang iwan at iwanan sa wastong paggamit ng salita, ang iwan ay para sa pag-alis ng bagay at ang iwanan naman ay para sa pagbigay ng responsibilidad o bagay sa ibang tao. Next is the pahirin at pahiran. Pag sinabi nating pahirin, ito ay ginagamit kapag ang layunin ay alisin o tanggalin ang isang bagay mula sa iba. So, ginagamit ito kapag may kailangan tayong alisin o tanggalin, kaya dapat nating gamitin ito ng naayon sa sitwasyon. Kung nais natin ipahayag ang aksyon ng pag-aalis, ay gamitin ang pahirin. Ang halimbawa ng pahirin is, pahirin mo ang mga luha sa iyong mata. So, ang pahirin, parang ito ginagamit mo sa pagtanggal o pag-alis sa mga bagay. So, next is, pahirin mo ang pawis sa iyong noo. At ang susunod naman is, pahirin mo ang dumi sa iyong mukha. At sa pahiran naman, ito ay tumutukoy sa paglalagay o pagdampi ng isang bagay sa iba. Ang halimbawa nito is, pahiran mo ng gamot ang sugat para gumaling agad. Tapos, pahiran mo ng mantika ang kawali bago magluto. At pahiran mo ng langis ang kahoy upang hindi matuyo. So, sa wastong paggamit, gamitin ang pahirin sa pag-alis at pahiran para sa paglalagay. At dito naman tayo sa sundin at sundan. Ang salitang sundin, ito ay nangangahulugang sa pagsunod sa payo o pangaral ng iba. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa aksyon ng pagtanggap at pagsasagawa ng mga utos o mungkahi mula sa mga taong mahigit na kaalaman o karanasan. Ang halimbawa nito is, sundin mo ang iyong magulang dahil sila ang mahigit na karanasan. Mahalaga na sundin natin ang mga utos ng ating guro para maging maayos ang klase. Dapat mo sundin ang bilin ng doktor upang mabilis kang gumaling. So, next is sundan. So, ang sundan, ito ay tumutukoy sa pagsunod sa isang tao o bagay.
gaya ng pag-akyat sa likuran ng isang tao o pagtukoy sa isang landas. Ang halimbawa nito ay sundan mo ang daang ito at matatagpuan mo ang bundok na Mount Apo. Sundan mo ang bawat hakbang upang makagawa ka ng iyong proyekto. Tapos, sundan mo ang yapak nila at iyong matatagpuan kung saan sila naroroon. So, ang sundin ito ay para sa mga utos. At sa sundan naman ay para sa mga tao o lugar. Next is pinto at wastong paggamit ng salitang pinto at pintuan. So, ang pinto ay tumutukoy sa isang bahagi ng daanan na sinasara o binubuksan. Ito ay ang bagay na ginagamit upang kontrolin ang pagpasok at paglabas sa isang lugar tulad ng bahay o silid-aralan. Halimbawa, isara mo ang pinto kapag pumasok ka sa bahay. Tapos, huwag mo kalimutang isara ang pinto bago matulog. Ang bata ay naglalaro sa harap ng pinto ng kanilang bahay. At ang pintuan naman ay ito ay tumutukoy sa bahaging kinalalagyan ng pinto. So, ito ay ang espasyo o butas kung saan nakalagay ang pinto na nakakontrol sa pagpasok at paglabas ng isang lugar. Halimbawa is, ang pintuan ng kanilang bahay ay may magandang kahoy sa disenyo. Huwag kalimutang ayusin ang pintuan ng garahe dahil may sira ito. At ang huling halimbawa is, ang pintuan sa opisina ay laging sarado. So, ang pinto, ito yung mismong ginagamit sa pagpasok at paglabas. Yung pintuan is parang border siya. Kahit wala yung pinto, basta pwedeng pagpasukan o pwedeng paglabasan ng tao o mga gamit is yun yung sinasabi nating pintuan. Narito ang mga estratehiya na maaaring gamitin sa wastong gamit ng mga salita. Ang una ay ang #wikarambulan o kulahang tunog at salita daan sa kahusayang pangwika. Ito ay maaari sa antas ng grade 4 o grade 5. Ang kasanayang lilinangin dito ay pagtukoy sa tiyak na salita o wika na pagmumula ng gawain o pagtatalakay sa paksa. At pag-uugnay-ugnay ng mga salita upang bumuo ng isang malinaw na diwa. At pag-aayos ng mga salita upang matukoy at matiyak ang kahulugan. At sa hakbang sa pagsasakatuparan dito sa #wikarambulan ay gagamitin ko pagkatapos ng discussion upang matukoy kung naunawaan ba ng mga mag-aaral ang aming na-discuss. At ang unang hakbang dito ay igrupo ko sila ng 4 na pangkat o 4 na grupo. Pagkatapos ay bibigyan ko sila ng mga flashcard na may mga salita na nakasulat. At pagkatapos ay mag-present ako ng mga pangungusap at magbibilang ng 3. At kung mahuhulaan nila ang tamang sagot sa pangungusap, ay itataas nila gamit ang flashcard. Itataas nila kung ano ang tamang sagot. Ang pangalawang estratehiya naman ay ang #daan sa pagkatuto. Lagpasan ang gawain, pagkatuto ang mithiin. Ang quote na nilalaman ng antas grade 4 hanggang grade 6. Kasanayang lilinangin, pagtukoy sa tiyak na konseptong pinag-aralan. Pagtupad sa tungkulin na tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Pagkilala sa kalakasan at kahinaan upang lalong mapagbuti ang sarili. Pagtulong sa sariling kakayahan batay sa natuklasang resulta ng gawain. Ang gagawin ko ang paggagamitan nito ay sa my application part. Igugrupo ko ulit ng 4 na pangkat ang mga mag-aaral at pagkatapos nun, sa bawat daraanan nila maglalagay ako ng kahon. Ang kahon na ito ay naglalaman ng pangungusap at ang mga salita na gagamitin nila upang iwasto ang pangungusap na kanilang kukunin. Sa unang parte ng laro,
meron munang maglalaro ng bato-bato pick. Kung sino ang mananalo sa larong bato-bato pick, siya ang hahakbang sa pangalawang step at kukuha ng pangungusap dito sa kahon. Pagkatapos, meron na naman kalaban ang maglalaro. Kapag natalo niya ulit ang kanyang kalaban, hahakbang siya ulit na isang hakbang. Pagkatapos, sa kahong ulit na ganito, sa kahong ito, pupulot siya ng doon na niya pupulutin ang wastong salita na angkop sa pangungusap na kanyang itatama. At pagkatapos nun sa panghuling bato-bato pick, kapag nanalo ulit siya, yung mga nakuha niyang pangungusap at wastong salita sa kahon na ito, ilalagay na niya ito sa my chart. Pagkatapos ng laro, dito na makikita ng guro kung tama nga ba yung nagamit na mga salita sa bawat pangungusap na may lalagay dito sa chart na ito. At ang pangatlong estratehiya naman ay ang puno ng kaalaman sa wastong paggamit ng mga salita. Ito ay ang hashtag ubos sanga, ubos dahon. Angkop na nilalaman at antas, grade 6, kasanayang lilinangin, pagtukoy sa kaalaman at kasanayang dapat mapagtagumpayan. Pagpili batay sa kahandaan at interes. Pagtataya sa naging tuon ng sarili sa iba't ibang pagsasanay. Pagpaplano sa susunod na dapat gawin upang paunlarin ang sariling kakayahan. Sa estratehiyang ito, magagamit na ito sa may motivation part. Sa isang puno, meron itong ugat. Sa may ugat nito, magtatawag ako ng mga estudyante na kukuha ng isang papel na naglalaman ng bawat salita sa may ugat nito. At pagkatapos, sa may discussion part naman, ang bawat salitang nakuha nila, doon ko na ibibigay o bibigyang linaw kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang kanilang nakuha. Ngunit bago tayo pupunta sa discussion part, hahanapin muna nila kung ano ang kapareha ng bawat salitang kukunin nila. Halimbawa, kapag nakuha ni Shidea ang salitang nang N-A-N-G, dapat niyang hanapin sa kanyang kaklase ang kapareha nitong salita na NG. Pagkatapos, sa discussion part, doon ko nabibigyang linaw kung ano ang ibig sabihin o ano ang pinagkaiba ng bawat salita na N-A-N-G at NG. Pagkatapos nito, sa may bawat dahon ng puno, naroon ng iba't ibang pangungusap na maaari nating gamitin. Sa bawat pangungusap na iyon, doon ko na malalaman kung naintindihan na ba ng mga bata kung para saan ang tamang paggagamitan ng mga salita. Merong mga pangungusap doon na kung saan hahanapin ng bawat mag-aaral ang tamang sagot. Para naman kapag nagtawag ako ng isang mag-aaral, pupulot siya ng isang dahon. At sa dahon na iyon, nakapaloob ang isang pangungusap. Pagkatapos, babasahin ng mag-aaral ang pangungusap, tutukuyin niya kung anong salita ang tamang gamitin doon. Sa discussion part na yon, hindi lang guro ang nagbibigay ng impormasyon, kundi nakikisalamuha din ang mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kapasidad na mag-isip kung saang salita aangkop ang pangungusap aangkop ang salitang kanilang gagamitin. Narito ang mga materyales na gagamitin sa pagturo ng wastong paggamit ng mga salita. Ito ay ang paggamit ng flashcards, printed tree, chart, sentence strips, colored papers, start and finish line, and flags.